Hello at welcome sa ating channel. Sa pag-uumpisa nga netong chapter 1013, eto na yung continuation ng nangyari sa last chapter, kung saan makikita nating inatake ni Nami si Ulti gamit yung climb attack niya. Bali dito nga nakita nating nakabagsak pa rin itong si Ulti, at sinabi nga ni Usopp na habang may pagkakataon pa nga daw silang makatakas, umalis na daw sila kaagad. Pero ni-refuse nga yon ni Nami at sinabing hahabulin pa rin daw sila ni Ulti kahit anong mangyari. Kaya naman dito nag-ready na nga si Nami para sa susunod niyang atake. At syempre ganun rin itong si Ulti. At dito nakita nga nating umatake si Nami ng Tornado Tempo mula sa climb attack niya. Kung maaalala nyo guys during Alabasta arc nga itong Tornado Tempo rin yung ginamit ni Nami para matalo niya noon si Miss Double Finger. Pero this time nga mabilis ngang nailaga ni Ulti itong atake ni Nami at pumunta kaagad sa harap ni Nami at hinawakan siya. Bago pa nga yun mangyari, biglang tinawag na ni Big Mom yung mga alaga niya at inatake si Ulti ng Master Cannon. Sa sobrang lakas nga ng atake ni Big Mom, makikita natin ditong nabutas yung tiyan netong si Ulti. Bali makikita na nga nating bumagsak si Ulti sa susunod na panel. Pati na rin yung mga alaga ni Big Mom makikita nating tuwang-tuwa dahil sa ataking ginawa nila. Anyway, sa sumunod na panel naman nakita nating tuluyan ng tumakbo sila Usopp at Nami kasama si Otama papalayo kila Big Mom at Ulti. At habang umaalis na nga sila Nami bigla niyang napansin si Zeus na nagtatago. Pero parang nagtatampo nga si Nami sa kanya. Kaya naman hindi niya nga to pinansin. Mula naman sa point of view ni Zeus may nakita siyang bagong alaga ni Big Mom. At mula nga kay Prometheus nalaman natin yung pangalan netong bagong alaga ni Big Mom. At siya nga daw si Hera. Bali ang una kong napansin dito kay Hera syempre kamukha niya yung isang anak ni Big Mom na si Charlotte Galet. Kung maaalala nyo nagkaharap na nga rin noon itong si Nami at si Charlotte Galet during Whole Cake Island arc. And currently nga kasama rin siya ni Big Mom na pumunta ng Wano. Anyway, nung makita nga ni Zeus na masaya si Big Mom sa bago niyang homie na si Hera, dito makikita sa mukha ni Zeus yung lungkot at pagkaselos. Sa next panel naman bigla ngang napansin ni Big Mom itong si Zeus. Bali ang bungad nga kaagad ni Zeus kay Big Mom may bago daw silang kasamahan, which is si Hera. Pero galit ngang sinabi ni Big Mom na hindi na daw niya kailangan itong si Zeus. At dito bigla na nga niyang inutusan si Hera na kainin si Zeus. Dahil mas lalakas nga daw si Hera kung makakain niya itong si Zeus. At habang kinakagat na nga ni Hera itong si Zeus biglang napansin ni Big Mom itong si Otama. Kaya naman bigla nga niya tong kinuha kay Usopp. Syempre iniisip ni Big Mom na kalaban niya yung Straw Hat Pirates. Kaya bakit daw sasama si Otama sa kanila, 'di ba? Sa kabilang banda naman nagmamakaawa nga itong si Zeus kay Nami na humingi ng tawad dahil sa mga ginawa niyang pagkakamali at sa hindi niya pagtulong kay Nami nung time na tinawag siya ni Big Mom. At dito galit na galit niyang binuhos ni Zeus yung lakas niya para nga daw tulungan sila Nami na makatakas mula kay Big Mom. Nang sa ganun nga daw kahit sa huling pagkakataon makagawa siya ng tama. Pero mabilis nga siyang nawalan ng lakas nung nahawakan na siya ni Big Mom. At dito kinuha na nga ni Big Mom yung kaluluwa ni Zeus at ibinato kay Hera para kainin. At habang nangyayari ngayon makikita natin si Nami na nagbato ng black balls para makain nga daw ni Zeus. At dyan na nga natin huling nakita itong si Zeus na pag-uusapan natin mamaya. Anyway, nung makita na nga nila Usopp na makain ni Hera si Zeus biglang nagpanik itong sila Nami at Usopp. Kaya naman bigla nga silang tumakbo. At nung makita nga yun ni Big Mom syempre hindi siya pumayag. At bigla na nga niyang aatakihin sana itong dalawa na to. At bago pa nga tumama yung espada niyang si Napoleon kila Nami at Usopp biglang may dumating at pinigilan itong atake ni Big Mom. At yung dumating nga walang iba kung hindi si Eustace Kid. Kasabay nga ng pagpigil ni Kid sa espada ni Big Mom umatake siya ng Punk Gibson. At nginudngud niya nga yung mukha ni Big Mom sa lupa. Syempre yung ganong atake mahina lang yon para sa isang Yonko. Kaya naman nakita nga nating tumayo agad si Big Mom at galit na galit niyang tiningnan itong si Eustace Kid. At dito matapang ang sinabi ni Eustace Kid na umalis na daw sila Nami at Usopp dahil siya na nga daw ang haharap kay Big Mom. At syempre tuwang-tuwa naman sila Nami at Usopp. Sa kabilang banda naman binalik na nga tayo ni Oda sa nangyayaring labanan sa rooftop.
Dito may kita nga nating mukhang tapos na yung nangyayaring labanan sa pagitan nila Kaido at Luffy. Sinabi nga ni Kaido na yung outcome daw sa laban nila ni Luffy obvious na siya yung mananalo. At dagdag pa nga niya na yung mga tao nga daw kagaya ni Luffy hindi basta-basta sumusuko. Mali, hindi daw sila dapat mawalan ng pag-asa dahil maraming naniniwalang kaya siyang talunin ni Luffy. Kaya ang dapat nga daw na ginawa niya pinutol na lang daw dapat niya yung ulo ni Luffy at in-announce na siya ang nanalo sa laban nila. Nang sa ganun nga naman mawalan ng pag-asa yung mga kaalyado ni Luffy. At sa huling panel nga ng chapter na to makikita natin si Luffy na nahuhulog na mula sa lumilipad na isla ng Onigashima. At dyan na nga nagtapos itong chapter 1013. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin syempre yung patungkol sa bagong alaga ni Big Mom na si Hera. As you can see nung time nga na nakain ni Hera itong si Zeus, makikita natin kasama ng pagnguya niya yung pagkain rin ni Hera sa climb attack ni Nami. So maaaring during sa time na to nagawa ni Zeus na makapasok sa climb attack ni Nami at nakapagtago. Hindi ko sinasabing 100% na nangyari to, pero may possibility para sa akin. Since hindi naman siguro papayagan ni Oda na mawala lang si Zeus, 'di ba? At isa pa may pinagsamahan na rin sila ni Nami. Kumbaga para sa akin yung ginawang pagpapakain ni Nami ng Black Balls kay Zeus parang diversion lang 'yon para mapunta yung atensyon natin sa pwedeng gawin ni Zeus. Where in fact nakatakas naman talaga siya papunta sa climb attack ni Nami. Sa part naman ng possible na labanan nila Eustace Kid at Big Mom, gaya nga ng sinabi ko sa last chapter medyo expected ko na sila yung magtutuos. Since yung karibal nga ni Eustace Kid na si Luffy currently tinatapatan si Kaido. Kaya syempre hindi rin magpapadaig itong si Eustace Kid. Bali itong magiging laban ni Eustace Kid kay Big Mom I hope na maipakita namang malupit itong si Kid. Yung mga tipong mabibigla tayo at mamamangha. Dahil naisip ko lang guys kung nakaagamit nga si Big Mom ng malalakas na electric attacks at ito yung gawin niyang primary weapon kay Kid, kung iisipin nyo, di ba sobrang dihado na itong si Eustace Kid? Since puro metal nga yung weapon ni Kid dahil sa magnetic abilities niya. At syempre sobrang pabor yun kay Big Mom, di ba? Pero paano kung yung gagawin ni Eustace Kid mga copper yung hihigupin niya or yung mga good conductor sa kidlat? Di ba parang ang solid nun pag nagkataon? Kumbaga once na gamitin ni Big Mom yung lightning attacks niya kay Eustace Kid at itong si Kid may mga copper metal, parang mas mapapalakas niya pa yung weapon ni Kid. So sa tingin ko lang naman yan. Anyway, bukod nga sa dalawa nating nabanggit na topics sa chapter na to, ang pinakagumulat nga sa atin yung last panel, which is yung nakita natin itong si Luffy na nahulog mula sa Onigashima. Again, hindi na tayo nagulat na ganito yung kakalabasan ng ikalawang pagtutuos nila Luffy at Kaido. Since gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, sa tuwing lalabanan na ni Luffy yung final boss lagi siyang natatalo sa una o sa ikalawang pagtutuos nila. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, bakit dito na tumalon yung scene kaagad? Bakit hindi pinakita ni Oda yung kaganapan bago matalo si Luffy? Ang ibig sabihin kaya nito may nalaman si Luffy nung time na nagkaharap sila ulit ni Kaido at ayaw ipaalam muna sa atin ni Oda? Gaya na lang nung time ng Alabasta Arc kung saan nalaman ni Luffy na ang kahinaan pala ni Crocodile that time tubig. So it makes sense kung may nalaman o may natutunan si Luffy nung time ng pagharap nila ni Kaido bago siya matalo. At isa pa hindi naman siguro to i-off screen ni Oda kung hindi to mahalaga, 'di ba? So bale ang huling tanong sa chapter na to saan mapupunta si Luffy? Since mahuhulog na nga siya sa isla ng Onigashima. Bali marami nang nagkalat na idea na possible daw na yung Straw Hat Grand Fleet magpakita na. Since ito na nga yung best time para mangyari yon. Bali yes, pwede tong idea na to. Pero kilala naman natin si Oda na sobrang unpredictable mag-isip, 'di ba? Kaya anything is possible kung paano maiiligtas si Luffy. Maraming possibility, simula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalabong mangyari. Pwede yung idea na pagte-teleport sa kanya ni Trafalgar Law. Pwedeng nakita ni Law na nahulog si Luffy at i-teleport niya to papunta sa kanya. Pwede ring bumagsak si Luffy sa mismong Thousand Sunny.
pwede ring sagipin siya ng mga tauhan ni Law since hindi naman sila naglanding sa mismong isla ng Onigashima at marami pang ibang possibilities. So sa tingin ko ang may pinakamalaking tsansa talaga dito syempre yung mahulog ng tuluyan itong si Luffy at mawala muna siya sa battlefield ng panandalian. At pwedeng bumalik na lang siya kapag dumating na yung time na nakalanding na ng Flower Capital itong isla ng Onigashima since mahaba pa nga itong Wano arc. At syempre may oras pa itong si Luffy na gumawa ng kung ano-ano at makarecover sa mga natamo niyang sugat mula sa pagtutuos nila ni Kaido. Para once na dumating na nga yung tamang oras ng huling pagtutuos nila ni Kaido, sobrang handa na talaga siya at kaya niya nang talunin si Kaido. So kailan natin malalaman na matatalo na ni Luffy si Kaido? Simple lang guys, kapag nakita natin na natatalo na ng ibang Straw Hat Pirates yung mga nakakalaban nila. Kasi kung napansin nyo naman 'di ba? Kapag nanalo na sila Zoro, Sanji, Usopp at iba pang mga miyembro ng Straw Hat Pirates, kasunod na nun yung huling laban ni Luffy kung saan mananalo na siya. Bali dito na nga nagtatapos itong chapter review natin mula dito sa chapter 1013. So kung saaling nagustuhan nyo itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!